So yung 2008 na naman sir, after nung sa Kampangi sir, pumutok na naman yung dyan sa may road ng Alyusan, Piquet area sir. Synchronize na naman yung naging taktika nung email dyan sir. Nung time na yun sir, dyan ako sa may Baliki detachment. Kapgo rin yung kasama ko sir, pero may senior ako nakasama sir. That time sir, staff sergeant yung kasama ko sir. Then ako bilang corporal, ako rin ang nagaman ng radyo sir. Kasama ko yung mga kapgo. Marami yung kapgo namin doon sir kasi nung time na yun, balita na rin talaga sir. After din yun ng Ramadan. After din ng Ramadan. Usually talaga sir, yan yung ginagawa ng mga brother in elite natin sir. After ng Ramadan, expected na yan na kung talaga yan sila. Parang tradisyon yan eh, no? O tradisyon o napagmanahan nila na ganyan yung strategy nila kasi yan yung sa paniniwala nila. So, nung time na yun, doon ako sa Baliki. Nung Baliki, sir, sa terrain na yan, high ground kami, sir, okay yung position niya. Maraming mga puno. Matagal na rin na detachment yan. Din sa unahan pa, sir, sa unahan namin, may isang detachment din yan dyan, yan yung puy-puyon. Din doon na naman sa unahan, baka makarating ka doon sa boundary namin ng 40IB, isang detachment na naman. Yan yung naman yung dungguan. So ako, dito lang kami sa may Midsayap, sa may Baliki. So nung gabi na yun, kasi nakuha namin na, yung paligid ng mga bahayan ng mga Muslim, wala nang tao. Wala nang tao. Pala sir, yung puy-puy, wala pa yan. Dungguan pa lang. Doon na posisyon yung kalaban sa may puy-puyon. Doon mismo. Wala pang detachment yun. Kaya, na-monitor namin, may mga sinulog na silang mabahay doon. Pinamin, positive na talaga ito. Sir, positive, sabi ng mga kapgo. Sir, may lunggo pa rin. Sir, may sigit surog na ng mga sir, mga balay, sir. Mga puro actually, sir, mga payag-payag lang nung ipasunog nila. Mga pahingaan, sir, pag nasa farm sila, yun doon na napapahinga yung mga farmer na mga Christian. So, wala pa rin pa yun, sir. Parang simple lang na dahon ng nyog, ganun lang. Then, kahoy lang na, apat na, parang poste niya na stick ng, anong mga kahoy yun, yun yung pinagtataguan nila pag magpahinga sila ng tanghali. So, nung gabi, nakita namin na may sunog. May sunog. Sa'yo naman tropa. Ano yan? Wala namang tao dyan, sir. Sabi ng mga kafgo natin, sir, wala nang tao dyan, sir ba? Sige. Huwag na kayo magkumpiyansa. Pero nung time na yun, sir, hindi na kami nagkumpiyansa. Doon na naman kami natulog sa mga barricade. Doon na kami nagkatulog sa barricade. So, naabangan lang namin sila. Yung detachment natin, sir, kumpleto sa gamit yun. Kampante kami doon na hindi talaga nila makuha yun. Bala gamit. Bala, sir, kumpleto. Bala. Aside pa, sir, sa mga sir, may mga dating kalamaan natin na sir, may mga claymore tayo na ginagawa doon, sir. Na latag kami doon, may claymore kami doon. Doon na nakali doon sa harap ng enemy approach. Kasi yun talaga yung napili namin na lagyan. Kasi masukal, sir. Masukal talaga. May nakali na kami doon na claymore. Maliban doon sa claymore, may isang kwan pa. May isang yung sa kurente, sir. Pero yung kurente na yun, wala na yun kasi expected na yan. Pag may mga ganyan na talaga, i-brand out nila yan. So, yun na talaga nangyari nung time na yun. Wala nang kurente. So, sir, pinutukan kami. So, sabi nung leader namin, relax lang, wala kayo mapaputok. So, hindi kami nag-return fire, sir. Parang ginakuan kami, sir ba? Sir. Parang hinahagit, kuan, sir, ang tawag niya sa, parang, inaakit kayo na. yes, sir. Na, sige. Kina-challenge kayo. Na-challenge kami na mapaputukan sila. Pero never kami nag-call doon sa kanila, sir. Never kami doon nagkagat doon sa mga, siguro pain yun nila, na maglabas kami nila, sir. Ayun, yan naman yung titipis natin, na bawal na tayo maglabas ganyan. Umabot yung gabi, sir. Natapos yung gabi, madaling araw, sir. Nag-organize kami ng, sir,
nang mag-recon kami. Nung pag-recon, i-rest na kami, labas na kami ng kampo, may naiwan doon sa kampo. Doon nakita namin, sir, dalawang mata namin, marami kami mga kapgo, pati yung team leader namin, yung si Sergeant, yung Staff Sergeant, na yung mga palay na mga farmer doon, sir, hina-harvest na nila. Hina-harvest na nila. Grabe. Oh, wala kami yung cancer. Pakita mo talaga, sir, marami sila eh. So kami, outnumber kami. Kunti lang. Balik kami ng kampo. Pagbalik namin ng kampo, sir, doon na, nag-assault na pala sila, sir. Tama-tama din na nakabalik namin ng kampo. Mag-attempt na rin sila magpasok doon sa magkalsada na sila, sir. Baga mag-enemy approach na sila, sir. Harasin na nila kami. So, sa tindi siguro ng depensa namin, sir, kaya hindi sila na talaga naka-concern. Sabi nila, wala na tayong magawa dyan. Balik na tayo dito sa posisyon. Baka nung tayo na, sir, nag-withdraw na sila, sir. Then, D2, pero kami, sir, ganun pa rin, alerto pa rin. D2, D3, wala nang problema. D4, sir, may yung sa may dungguan na, sir. Marami ng presyo, sir, eh. Hindi na kasi makapasok, sir. Nung time na yun, sir, hindi na makapasok yung mga supply ng mga tropa, sir. Hindi na makapasok. Pag dito ka magdaan sa, sir, dito magdaan sa Alyosan area, sir. Yung dungguan detachment na yun, sir, as per mamonitor namin, sir, magtawag, napalibutan na sila, sir. Napalibutan na ng MILF, sir. As in, ganun-ganun na sila eh, kaway-kaway. Yun man yung sa pinto na lang nila, sir. Pero sigurado ko, sir, totoo talaga yun. Kasi ang nakagandahan lang doon, sir, nagkataon talaga, sir, na may isang regular doon, sir, na PFC. Yung mga MNLF integris natin, sir. Meron doon, sir. Kamag-anak mismo ni isang brigade commander doon, sir, ng MILF. Kamag-anak niya mismo, sir. Yun din ang nakasave doon sa trupa doon, sir. Kasi hindi na nga makapasok yung sir, eh. Yung pagkain. Maka-reinforce na ng pagkain, sir. Doon magdaan sa kabila, sir. Pikit area. Doon na nadadalhin. Din yung mga tropa, sir, na mga, siyempre, yung mga kafgo natin, sir. Mga mag-relibo yan sila, sir. Mag-outgoing. So, ang ginagawa na lang namin, sir, mga estratehiya, sir, ginasabay sila doon sa mag-resupply, sir. Mag-civilian lang, amposil, iwan. Paglabas nung nag-resupply, sakay na naman yung outgoing na kafgo natin. So, hindi sila nanulumoral. Bago na naman ang tao doon. Yes, sir. Kasi hindi ka sila makakonsider kasi ang kanang may yung sa GPS nun, sir, na hindi talaga nila maparin. Kaya yung parang inaalaw na lang ng mga MILF, sir, na mabigay yung pagkain, na makapunta yung pagkain doon sa detachment. Kasi, nga, yun ang napag-usapan ng mga peace panel natin, sir. So mga kabgo na naman sa pag-regarding na naman doon sa relieving nila, yun ang ginagawa, sir, singit lang sila para makalabas yung mga luma na naman doon, mapalitan naman ng bago. At least yung regular, wala nang kwan doon, wala nang relibuhan, yung mga kabgo lang. Yung para mapalitan sila ng bago, sir. Napabakpak kayo doon, sir, hindi na? Yung sa dungguan, sir, negative na doon, sir. Hindi na. Oo, sir. Pero nung mga ilang days, sir, nag-withdraw na sila, sir. Nung may nag-report, sir, na civilian. Kasi nung pag-withdraw na, sir, sabay sila nag-iwan ng mga IED. O, nag-report doon, sir. Nagtawag yung detachment namin, sir, sa dungguan. Nagtawag na may IED doon sa unahan, sir. Sa unahan nila. Boundary ng Alyusan at saka Pikit. So, tama-tama, sir, may contact man yung 40IB nun, sir, sa mga EOD. Andun pa talaga sa batalyon nila nung time na yun. Naging sila lang, guys. So, ako na naman na nakasama doon, sir. Together with na ibang mga 40IB, sir. So, kami nag-guide doon. Ako nag-guide, sir. Nasama ako doon sa KM ng 40IB. Nung pagdating namin doon sa detachment ng Dungguan, sir, sa unahan niya lang konti, sir, pababa man yun, sir. May mga mangga dito sa gilid. Yung tinuturo, sir, na IED, sir, makita, sir, sa daanan. Makita mo sa daanan, eh.
Kita mo siya. Siyempre, yung tropa, deploy na naman para security. Hindi na malayo ng tropa, sir. May isang bomba pala doon, sir, granada. May isang granada doon sa may puno ng mangga. Doon. Boom. Sabog, sir. Bulak tingin, oh, ayun. Bomba na pala. So, snappy din yung taga-iuli, sir. Alam niya yung ginagawa niya. Makita mo rin doon na, oh, okay yung yun ah. Rescue niya rin yung isa, yung na-wounded, sir. Then, after okay lang, medyo mga dapis-dapis lang. Then, ibak sa karga sa sasakyan, din sibat. Then kami, sir, continue kami doon sa sa mission nung yung IED, sir. Andun talaga, na-recover, sir. Na-recover IED. talaga yung IED, sir. Malapit, sa daanan lang, sir. Siguro, sir, kung nagtuloy ang clearing operation ng daanan, sir, mahagip yun ang sasakyan, sir. Mahagip. Baga maabot niya. Parang anti-personnel mine lang yun, sir. Mahagip niya talaga yun. Kasi mortar, sir, eh. Nilagay nila. Snapping yung EOD sila. Na-recover talaga yun, sir. Hanggang sa na-recover siya, then okay na siya. Tapos na yung mission nila yun. Tapos na. Nung time na yun, wala nang kaguluhan din, sir. Natapos na. Then yung mga civilian, kawawa, ka-displace sila. Anak buhay nila, farm nila, nag-harvest. Halos 10 years yun, Master. 1999 ka pumasok, 2008 yung huli mong malaking kwan na gano'n. Yes, sir. Yung sa may sir. Anong kwan nun? Ganong katagal ka sa Central Mindanao na? Diyan ka na Nagdating kami sa Central Mindanao, sir. 2000, sir, eh. Then, umalis na kami doon, sir, noong 2021, sir. Nung napunta na kami dito sa Sarangani, sir. 21 years. 21 years, sir. Paikot-ikot lang ako doon, sir. Yung sa North Cotabato area, sir. Sa Pagangan, Alyusan, punta kami ng Kampangi, Libungan, balik na naman sa Pagangan, balik na naman ng San Mateo, Alyusan. Ikot-ikot na, sir. Ikot-ikot lang. Bagad, kung sa, sir, yung lugar na yun doon, sir, yan masabi ko, mas familiar ko pa siya doon na lugar, sir, kesa mismong lugar ko na kung saan ako na pinanganak, sir. Ganun ba? Dahil Oo, sa sir. paikot-ikot na ano? Yes, sir. Wala ba? Transfer lang ng ilang munisipyo, doon na naman sa kabila, for 21 years, sir. Kaya masir ko, masabi ko nga sa mga, kahit mga tropa, ay, huwag mo akong kwan dyan, kasi alam na alam ko yung lugar na yan. 21 years ako dyan. Mas kabisado ko pa yung lugar na yan kaysa lugar ko mismo na kung saan ako pinanganak. Yun ang ginasabi ko sa kanila, sir. Ano yung Master yung kwan? Hindi kasi, ano naman ang minahal mo talaga sa 38 na? Hindi ka nagpa-transfer. Alam mo namang napakahirap ng Central Mindanao na ano eh. Pero iba kasi, nagtatagal dahil gustong-gusto nilang unit o yung area. Sa observation ko, sir, sa sarili ko, basta binigay ko lang yung base ko, sir. Kung trabaho, sir. Wala akong angal, sir. Kung ano yung binigay sa akin na posisyon, tanggap ko, sir. Siguro, sir, nakita kasi maraming ng rationalization na nangyari, sir. Maraming ng rationalization na nangyari. So, siguro, sir, nakita siguro ng mga kamakanik commander, sir, na, ay, huwag nyo na itong isali or ano. Kasi dito na yan. Kasi makita nila, sir, na ganun yung ugali ko, sir, na hindi ako nag-concern. Kung ano yung binigay sa akin na task, trabaho. Pinapakita ko talaga yung base na, sir. Siguro, sir, yun ang isa nakita nila, sir, na wag mo nang kung may mag-interest mo sa akin na ilipat yan doon sa kabila. Kasi mostly talaga pag may mga rationalization siya, kung ano yung baga criteria or mga isang taong qualification na bakit hindi mo dapat i-relieve yan. Yun lang siguro, sir, ang nakita ko, sir, ba? Sana binigay ko lang talaga yung base ko. Na bakit nagtagal ako ng ganun tagal dito sa 38. Ibig sabihin, ayaw ko talagang pakawalan ba? Ayaw kong Siguro, ng sir. unit na ito. Yun din ang nakita ko din siguro, sir, ba? Kasi, nung daan din ako ng Persa din, sir, magtanong man yung mga company commander,
Pero sino ba yung ikuha natin? Sino ba yung mga parang negatibo dyan? Hindi, yun na yung number one na pag may mga requirements na ganung rangko niya, matik na kaagad. Yun lang siguro nakita ko, sir, na yun yung naging ugali ko, sir, na kaya nakita siguro ng mga officer, sir, na hindi nila ako relieve, sir. Anong pinagmamalaki mo at sa 38? Na 38 ka for 27 years. Yung number one talaga, sir, maraming mga concern, maraming mga rason or dahilan na bakit minahal ko yung 38, sir. Una-una, dito ako na-assign since private, sir. Dito sa akin, tinuro ng mga senior NCO ko talaga, sir. Kahit ng mga officer na dumaan, na kung gaano makipaghalubilo, sir, sa mga sibilyan. Number one. Yun yung number one, sir. Na paano mo, paratis, yung kwento ko nga kanina, sir, na paano mo makuha yung heart ng mga sibilyan, sir. Kasi, yung unang kwan ko pala, doon ko na-realize na importante pala talaga yung paano mo makakuha yung mga civilian populace mo sa palibot mo. Din pagdating naman sa sir, pangalawa, sir, nakita ko, sir, na yung mga senior NCO namin noon, sir, nakita ko na paano sila mag-alaga ng mga junior, sir. Paano sila mag-alaga ng mga junior. Ginag-guide talaga nila kami, sir, kung paano, ano yung tamang daan, sir. Hindi ba natin maiwasan, sir, na may mga ibang tropa na maligaw ng landas. O, choice na nila yun, sir. Pero sa amin, yun yung ginamotivate talaga ng mga senior NCO namin, sir, na ganito lang kayo na daan. Di kayo pupunta sa ibang lugar o landas ba yan? Kaya sa puso ko talaga yun, sir. Hindi ko yan makalimutan sa mga senior NCO namin noon. Paano din nila gimahal yung 38, sir? Kaya sila mismo sabi din na wag na wag niyong sisirain yung 38, ha? Parang, yun, tumatang sa puso namin, sir. Kaya siguro, nagtagal ako ng ganito. Kaya, gikon ko talaga yung 38 na mahalin ko talaga. Kahit yung mga kuwan dyan, sir, may mga bagong private, mga sergeant na ako. May mga bagong dati na private. Yung sinasabi ko sa kanila, alam nyo, or alam ko kung ano ang record ng 38. Ito lang masabi ko sa inyo, wag na wag nyong sirain ng 38. Ha? Kasi yan mismo ang sinabi sa amin noon ng mga senior din namin noon. Kasi sila, marami din silang unit na daanan, pero ang iba, original din talaga ng 38, sir. Nag-abot din kami. Ng mga, siguro, mga 6, ang abutan ko, mga 6'6 na eh. 5'9. Yan, 5'9 ang serial number. 5'9. Sabi ko, ha? Kalayo-layo natin, no? 8'1 na tayo, tapos siya, 5'9. Oh, 20 na. Yun yung, sir. Yung observe ko lang, sir. Yung baga, yun talaga yung gate, sir. Bumasok ka, Master, na ang gulo-gulo ng Central Mindanao, di ba? Sobrang gulo. Ngayon na medyo kalmado na. And then, itong lugar mo, ngayon sa South Cotabato, hindi rin ganon kagulo. Anong kuwan mo nun sa mga pagbabagong ganon? Yung karir mo, mula sa napakagulo, ngayon medyo kalmado. Siguro, sir, sa kuwan na rin ng... Actually, sir, malapit lang ako dito. Ayun, so mas maganda na naman, di ba? Oo, sir. Siguro, kuwan din ng Panginoon, sir, na siguro sa lahat ng ginawa mo, o naranasan mo, din time na siguro na medyo mapalapit ka na dyan sa lugar nyo, yan talaga yung baga blessing na rin ng Panginoon, sir, na at least man lang, siguro kung bago ka o mag-retiro ka man lang, at least nadaanan mo na yung malapit yung bahay sa inyo. Ganun lang. At least, yung mga, kung nga, sir, mga malapit dito sa municipality, yan sinasabi ko sila, subukan nyo lang ang 38. Yan yung parati ko sa kanila na ginabanggit, sir, kahit yung mga civilian. Tingnan nyo, obserbahan nyo lang, 38. Kasi kilala ko yan. Yan yung masabi ko lang sa inyo. Kiso ganito daw, baka kung na naman. Sabi ko, tingnan nyo lang, observe nyo lang yung 38. So, ngayon, sir, makita naman nila, sir, na
kung ano na naman yung 38. Masabi ko talaga na iba talaga yung 38. Yan, nagtatapos ang final episode ni Master Tinaco na proud na senior NCO dito sa 38th Infantry Battalion. Maraming salamat, Master.